po ay ginawa ng political dynasty, ginawa nilang hanap buhay, hindi nilang ginawa magsilbi at maglingkod at magmalasakit sa lungsod ng Pasay. Para po sa akin, siguro po panahon na para kayong tayo. Dahil nakikita ng Panginoon Diyos at nakikita ng mga taga-Pasay kung ano ang ginagawa nila. Tama na ang pamumulitika. Tayo po ay pagbagong buhay na tulungan natin ang mga dapat tulungan. Hindi lang po kami, marami pong naghihirap sa lungsod. Huwag niyo po ipagmalaki ang FA dahil ang financial assistance po na binibigay niyo sa ating mga barangay officials, sa ating mga estudyante, iyan po ay galing sa kaban ng bayan. Sana po, magbago na po kayo. Dahil hindi po natin madadala sa huling buhay natin kung ano ang meron sa atin. Hanggang dito lang yan sa lupa. Nakakalungkot. Dahil hindi ko nakita ang malasakit mo at taong bayan. Ang nakita ko sa iyo ay pagiganti at pagpapaya. Tuloy-tuloy po naman ang kanya ang pag-operate. Tuloy-tuloy din po kami nabibigyan ng business permit. Yan nga lang po, ngayon, alam ko kung pinupolitika niya ako. Dahil sabi nga niya, kailangan sarado natin ang mga negosyo niya. Kaya 5 negosyo ko po ang kanyang sinarado. Hindi lang po itong Wami Market ang sinarado niya. 5 negosyo ko ang kanyang sinarado. Ano po yun? Yung iba po, hindi ko na talaga masabi sa inyo. Pero yung iba, pwede ko sabihin, no? Yung isa po, Natural Development Corporation. Yung isa po ay BDSO, Body Builders. Builders, no? Yung contractor po kasi ako. At saka yung aming leasing. Yung isa po, may hindi po kasi sa akin, no? Pero, ang akin po, kung ikaw ay mahusay at magaling na ina ng bayan, ang negosyo, hindi yung pinupolitika yan. Ang negosyo, tinutulungan natin ang ating mga negosyante dahil sila po yung nagdadala ng income sa ating syudad. Katulad po ng aming mga vendor na tinanggalan nyo ng hanap buhay. Siyempre po, pagbayad ng kuryente, pag-upa, pagpapaaral, pagbaon ng mga anak. Tinanggalan nyo ng karapatan ng ating mga maralitang mga pinapasa. At sa totoo po, kami nagkukumplay ngayon, pinahihirapan po kami, pinatatalbugan po kami sa city planning. Pero alam na po namin yun dahil kilala natin sila eh. Alam na po namin kung anong gagawin niya. At lahat po nang pumupunta sa amin, isa lang sila sabi, pasensya na po kayo kung siya utos po sa taas. Yung po bang pagsasara ng Wami at saka ng ginawa niya pang business, sabay-sabay po? Sabay-sabay po. Yung di ba, kailan po ba nag-start to? December pinasara? December 19, 2025, bali 4 na buwan na po kami ngayon sarado today. Bali, aning lahat na business ang pinasabay niya. Bali 5 po. Ikalima to. Ikalima po. Ano po yung pinaka-main reason ng LGU, ng Mayor's Office? Bakit ano yun, yung dapat renewal ng permit o pinasara na lang kahit? Ay, hindi ko kami binibigyan ng renewal. At talaga nang pumunta po ako doon sa OIC na si Mr. Attorney Patrick ng BPLO. Tinanong ko, ano ba talaga, bibigyan mo ba kami o hindi? Kasi nagkukumplay kami. Sabi niya, hindi. Bakit daw? Putos po sa tao. Pero walang pinaka-dalilan kung bakit Hindi nga po, wala daw po kami building permit and occupancy permit. pero meron po. Hindi po kasi ako unang nagmamanage ito eh, yung aking sister ito. Ay hindi ko po alam talaga yung pinakamukulit ng istorya. Although sa panahon po ni Mayor Felipe Trinidad, ang naaalala ko, sinabi niya sa akin na nagdimanda siya ng civil engineer na si Mr. Edwin Abaluya. Kasi nga nagko-construct sila, wala pa silang building permit. Kaya ang alam ko po, pinag-ayos ni Mayor Baby Trinidad. At ako pala po kasama doon. At saka si Edwin ng Baluya, si engineer, na bigyan na ito ng building permit. So, yun na po, hindi ko na po alam. Hinahanap ko nga po yung kopya ng mga plano. Ang sabi mo sa engineering, pag nasa 20 years na, wala na sila po. Pero meron po kayong building permit, wala rin.
Hindi ko po kasi talaga alam. Yun. Kasi hindi po talaga ako nagmamanage before. Kundi yung sister-in-law. Yun lang, yung dalawa lang po ang kanila. Eh, kumaga po, kung talaga naman po kayo willing na tulungan ng tigapasay, kung magpapasa na, pakuhanin mo na lang. Pero yun, doon sa akan yung business po, Ganun din po. business occupancy, Opo. meron naman po yun. May building permit, yun naman yung mga tao ko na lumalakad yan. Hindi ko po alam na hindi sila kumuha ng occupancy permit. Pero yung po kasi pagkuha niya ng occupancy permit, ang una po muna dyan, building permit, pag naayos na po yung building, kung ba kayo ng occupancy permit, para po yung building, ibayad nyo ng kamilya. Pero lahat po ito, binabayad namin ang kamilya. Kaya may occupancy permit, kaya wala occupancy permit. Bayad po ang lahat ng building namin. Lote, nagbabayad kami ang nila. Yung building, nagbabayad din po ang wala po kami hindi binabayaran sa gobyerno. Pakikwento naman, Yorme, ano po yung malaking tulong ilan po lahat po yung mga tauhan dito? O yung mga vendors po dito? Kasi po, buwan ako naging city councilor. 9 years. Talagang hindi ko na po itong ginalaw. Yung ang naging admin dito, si Jenny So, yung pangatlo. Pero dahil po sa pagmamahal ko naman, patulungan ko yung mga vendors. Tinulungan ko po sila makabili ng mga property sa beach alay na mga nagkalaguna para kapagtanim sila at madala rito yung kanilang mga tanim ng murang sasada. Kaya malaking bagay po, ito pinakamurang tindahan palengke sa buong Pasay. Dahil nga po, mga baksakan po kami. At the same time, ang ginawa ko sa akin ng vendor, dahil naniniwala ako na dapat kailangan ayusin ang buhay nila, pinaluagan ko sila ng bayad po. Na walang interest, walang penalty, kahit hindi sila nakakabayan. Minsan, hindi ko sila kinatokpat. Dahil alam ko na nagigipit din minsan ang mga vendor natin. Pero pagka naman po meron, daily nagbabayad sila. Marami na po mga property na nasa kanila na po. Nabigay na namin ang ticket. Dahil mga nakabayad na po. Mga sasakyan po, pag kailangan nila, kami rin ang nagpapaluan ng mga sasakyan. Pag ibebenta ko yung mga sasakyan po, sa kanila ko binibenta para kumita. Kaya po, nabigyan namin ng sasakyan, nabigyan namin ng bahay lupa, nabigyan namin ng pangkabuhayan. At kung kailangan nila ang tulong sa financial, kami po, katulad ngayon nagsara, nagpalood po kami ng 20,000 sa bawat isang vendor. Ilan po kayang vendors ang na-apektuhan sa nangyari? Ang vendors po namin, kulang-kulang na 200. Pag sinabi niyo po yung mga helper, driver, halos 500 po sila. Ang na-apektuhan? Apekto. Yung ibang vendors, saan po sila nagpatuloy ba sila magkita sa ibang? Hindi ko po alam. Totoo, wala po akong alam. Kasi ang sabi ko sa kanila, kailangan kayo mabuhay ng marangal. Kung paano nyo gagawin na kayo mapagtinda, makapasingit ng konti, gawin nyo. Yung iba po talaga nanindigan, kahit nagugutom na, hindi talaga. Nandiyan po sila araw-araw. Pinaninindigan po. Siyempre, yung iba naman to, may mga sakit ang magulang, may mga bayarin, may mga dapat alinusin. Sabi ko, gawin nyo ng kanan ng sarili. Simula po ba, simula pinasala ko noong December 19, totally wala po nag-ooperate dito. Wala akong nag-ooperate dito. Sumunod talaga ako. Kung may nag-ooperate man po, kasi dito sila nakatira, di ba po? Kung meron, wala silang binabayaran kahit sino sa akin. Yung mga nakatira po dito, hindi mo nagbabayad. Ang binabayaran lang po nila, yung kuryente na ginagamit nila. Pero yung bahay po, Yung ano po ba kayo nagsabi sa mayor's office po? Sa nangyayari na yun. Kasi 500 na na mga mamamayan ng Pasay, hindi biro dahil tumataas kami ngayon ang presyo ng mga bilihin. Kahit sila din po apektado po. para po sa akin, mama, kung ikaw ay talagang nagmamahal sa ating mga marami kang pinagpansay, eh, pagbigyan mo busan ang Bago Market, at kami naman po ay willing to comply. At hanggang ngayon talaga nag-comply kami. Although alam namin na minumuro kami. Pinapahirapan kami dahil siyempre ang utos, sabi ng mga tiga City Hall, ang utos sa taas ay pahirapan at contingent. So kung ikaw na may personal, ako na lang personal ko. Hindi yung mga kapwa natin tiga Pasay. Dahil tayong gobyerno, obligasyon natin
Nabigyan natin ng suporta at tulong at magandang buhay ang ating nasasakupan. Kung lagi ang gagawin mo, ikaw yung magbebenga ka na magbebenga, mali ang ginagawa mo. Parang gusto mong hindi ka na manalo sa susunod. Parang hindi ka natatakbo, no? Eh, di ba yan ang inyong yan ang inyong kabuhayan. Di ba ang politika ginawa ng negosyo? Hindi naman ang ginawang serbisyo. Totoo po yan. Dahil kasama ko sila in 9 years, nakita ko po yung kanilang ginagawa. Ito po ay ginawa ng political dynasty, ginawa nilang hanap buhay, hindi nilang ginawa magsilbi at paglingkod at magmalasakit sa lungsod ng Pasay. Para po sa akin, siguro po panahon na para kayong tao. Dahil nakikita ng Panginoon Diyos at nakikita ng mga taga-Pasay kung ano ang ginagawa niya. Tama na ang pamumulitika. Tayo po ay magbagong buhay na. Tulungan natin ang mga dapat tulungan. Hindi lang po kami. Marami pong naghihirap sa lungsod. Huwag niyo pong ipagmalaki ang FA dahil ang financial assistance po na binibigay niyo sa ating mga barangay officials, sa ating mga estudyante, iyan po ay galing sa kaban ng bayan. Sana po, magbago na po kayo. Dahil hindi po natin madadala sa huling buhay natin kung ano ang meron sa atin. Hanggang dito lang yan sa lupa. Nakakalungkot. Dahil hindi ko nakita ang malasakit mo at taong bayan. Ang nakita ko sa iyo ay pagiganti at pagpapaya. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Thank you, Your Honor. Si Vice, baka meron po kayong ditadagdag.